Sa bawat panahon may mga tanda. Mga palatandaang nagbubunyag ng katotohanan. Mula sa langit, sa Biblia, at sa panaginip ng tao. Ito ang mga palatandaan ng panahon. Hindi ito sakuna. Tahimik ang gabi. Ang hangin ay banayad, ngunit may bigat. Sa mga mata ng marami, ang unang palatandaan ng pagbabago ay nagdudulot ng takot. Mga lindol, bagyo, apoy, at kakaibang pangyayari sa kalikasan, parang nakapila para pumatok sa balita. Ngunit si Hesukristo ay hindi nagbabala para takutin. Hindi ito para ipaalala ang sakuna, kundi upang magbukas ng mata ng bawat isa. Ang unang palatandaan ay paalala. Paunang hakbang upang gisingin ang puso, hindi upang wasakin ang isip. Tumingin tayo sa paligid. Ang kalikasan ay may sariling wika. Hindi ito galit. Hindi ito pagbabalik loob ng Diyos para parusahan tayo. Ang bagyong dumating ay hindi sakuna, kundi paalala na may mas malaki at mas malalim na plano. Parang hangin na nagdadala ng mensahe, magpakatino ka. Magbago. Magising ka sa mga palatandaan. Si Jesus ay nagtuturo na ang mga pangyayaring ito ay dapat basahin ng may karunungan, hindi sa takot. Marami ang nagkakamali. Kapag may lindol, bagyo, o kakaibang pangyayari, agad nilang iniisip, sakuna na ito. Ngunit hindi. Ang unang palatandaan ay babala, hindi parusa. Ito ay panawagan sa puso. Magbago ka bago dumating ang mas malalim na unos. Hindi ang kalamidad ang target, kundi ang puso ng tao. Sa bawat pag-ulan at unos, may mensahe na nais marinig ng Diyos sa bawat isa. Sa bawat kwento ni Jesus, may palatandaan ng pagbabago. Minsan ito ay sa simpleng paraan. Isang bata na tumutulong, isang kabataan na nagbabahagi ng pagkain, isang tao na nagpapatawad. Ang unang palatandaan ay hindi palatandaan ng pagkawasak. Ito ay paalala, may oras ka pa upang itama ang buhay, magbago, at magbukas ng puso sa Diyos. Ang karunungan ay makikita sa pagbabasa ng senyales, hindi sa pagtakot sa unos. Isipin ang langit bago ang bagyo. Tahimik, halos walang hangin. Ito ang unang palatandaan. Ang mundo ay hindi agad nagkakaroon ng sakuna, ang Diyos ay nagbibigay ng oras. Ang unang palatandaan ay pagkakataon. Panahon upang magmuni-muni, humingi ng tawad, at maghanda sa darating. Hindi ito paunang hatol, ito ay pagkakataon upang bumangon at magbago. Hindi lahat ay nakikita ang babala sa parehong paraan. Ang puso ng tao ang tunay na tagapagbasa ng palatandaan. Ang takot ay hindi palatandaan ng Diyos. Ang liwanag ng kamalayan at pagsisisi ang tunay na reaksyon. Kung ang puso mo ay nananatiling malamig o sarado, ang babala ay wala sa epekto. Ngunit kung handa ang puso, ang unang palatandaan ay nagsisilbing liwanag. Sa maraming pagkakataon, iniisip ng tao na huli na ang lahat. Lindol na, bagyo na, apoy na, wala ng pag-asa. Ngunit ang unang palatandaan ay paalala, hindi pa huli. May panahon para magsisi. May panahon para baguhin ang sarili. May panahon para lumapit sa Diyos bago ang mas malalim na pagsubok. Sa mga talata ng Biblia, malinaw na si Jesus ay nagbibigay babala para sa kabutihan, hindi parusa. Bawat tanda ng pagbabago sa mundo ay may mensahe. Huwag kang maging bulag sa mga palatandaan. Gisingin ang puso mo. Hindi ang takot ang layunin, ang pagbabago at pagsisisi ang tunay na layunin. Ito ay hakbang sa pananampalataya, hindi pagtalikod sa Diyos. Ang unang palatandaan ay nagbibigay daan sa pagsisisi. Hindi ito para mapahiya ka. Hindi ito para mawalan ka ng pag-asa. Ito ay upang buksan ang mata at puso sa tamang landas. Ang pagbabago ay nagsisimula sa pag-amin. Hindi ako perpekto. Kailangan ko ng Diyos. At dito nagsisimula ang tunay na babala sa pagbabalik loob, hindi sa kapahamakan. Kapag may palatandaan, ang mundo ay tila humihinto saglit. Dito natin maririnig ang panawagan. Gisingin ang puso. Ihanda ang sarili. Ang unang palatandaan ay hindi sakuna. Ito ay pagtuturo na may paraan pa para itama ang mali at may oras pa para magbago. Takot ay pansamantala, mabilis mawala. Pag-asa ay nagtatagal at nagbibigay ng lakas. Si Jesus ay nagbibigay babala hindi para magdulot ng takot, kundi upang ipaalala na may pag-asa pa sa bawat isa. Ang unang palatandaan ay parang ilaw sa dilim, maliit, ngunit malinaw. Ang mensahe, hindi pa huli ang lahat. Lumapit ka sa Diyos.
Hindi agad dumarating ang pagbabago. Gaya ng unang palatandaan, ang hakbang patungo sa tamang daan ay unti-unti. Hindi mo kailangan sabay-sabay baguhin lahat. Isang hakbang, isang araw, isang panalangin. Ang unang palatandaan ay paalala na bawat maliit na pagbabago ay mahalaga. Kapag sinundan ng puso ang babala, nagkakaroon ng kaliwanagan. Hindi ito nakikita sa telebisyon o social media. Ito ay nararamdaman sa katahimikan ng puso. Ang unang palatandaan ay gabay upang maunawaan ang totoong kahulugan ng pananampalataya. Maraming tao ang natatakot sa palatandaan. Bakit nagaganap ito? Sakuna na ba ito? Ang sagot, hindi pa. Ang unang palatandaan ay babala, hindi hatol. Ang hatol ay nasa puso ng tao kung pipiliin niyang baguhin ang sarili o hindi. Kapag nakita ang unang palatandaan, hindi sapat ang takot. Kailangan ng panalangin. Isang simpleng panalangin. Panginoon, gabayan mo ako. Buksan mo ang aking puso at isipan. Sa panalangin, naririnig ang tunay na babala ni Hesukristo. Hindi sa kalamidad, sa paghubog ng puso. Sa kabila ng unos at pagbabago sa mundo, may pag-asa. Hindi nasusukat ang kakayahan ng Diyos sa dami ng sakuna, kundi sa kakayahan ng tao na lumapit sa Kanya. Ang unang palatandaan ay hindi pahirap, ito ay paalala ng pagmamahal. Hindi lahat ay makakakita agad ng kahulugan. Hindi lahat ay maintindihan ang babala. Ngunit bawat maliit na hakbang patungo sa pagbabago ay mahalaga. Ang unang palatandaan ay panimulang hakbang. Isang tawag upang magbago bago dumating ang mas mahirap na hamon. Ang buhay ay puno ng palatandaan, hindi lang sa kalikasan, kundi sa mga pangyayari sa paligid at sa puso ng tao. Ang unang palatandaan ay nagtuturo na maging mapagmatsyag. Huwag basta takutin. Huwag basta ipagwalang bahala. Ito ay gabay upang masanay sa tamang pananaw. Kapag sinundan ang babala ni Jesus, hindi ito katapusan. Ito ay simula ng pagbabago. Mula sa unang palatandaan, nagbubukas ang puso sa mas malalim na pananampalataya. Nagbubukas ng pagkakataon upang humingi ng tawad, magpatawad, at magbagong buhay. Sa huli, ang unang palatandaan ay hindi paalaala ng sakuna. Ito ay paalaala ng Diyos na may pagkakataon pa. May oras pa upang itama ang mali. May panahon pa upang magbago at lumapit sa Kanya. Ito ang tunay na babala ni Hesukristo, hindi para manakot, kundi para magbukas ng puso at isipan. Ang mundo ay patuloy sa pagbabago. Ang mga palatandaan ay patuloy na dumarating. Ngunit sa bawat babala may pag-asa. May tawag na manumbalik sa Diyos. Ang unang palatandaan ay paalala, hindi sakuna, ito ay simula ng pagbabago, simula ng pananampalataya, at simula ng tunay na babala para sa puso ng tao. Like kung ramdam mo ang mensahe. Share kung may kakilala kang dapat maaalala ang babala. Comment, handa akong makinig sa babala ni Jesus ni. Subscribe, follow para sa araw-araw na inspirasyon at aral sa Biblia.